latest issue, pamilya ng international singing sensation na si Charisse. Handa na nga bang tanggapin ang tunay na pagkatao ng singer? Tomboy ka ba, Mal? Kung tomboy ka, sabihin mo sa mami mo, anak, makakasama mo habang panahon. Ako, mga ilang taon na lang ang buhay ko. O, mami mo, umuwi ka doon, nak. Sabihin mo, mami, sorry po. Tanggapin nyo na po akong ganito. Ito po talagang damdamin ko. Nagbigay lang po ako sa inyo noon nagbibistida ako. Tanggapin nyo na po ako, maming ganito. Pwede bang hindi ka matanggap? Ito ang ikalawang bahagi ng pahayag ni Lola Tess Pineda hinggil sa patuloy na pangiintriga sa pagkatao ng pop singer. Tanggap man ni Lola Tess ang pagkatao ng apo. Isang bagay lang ang pakiusap niya rito. Sana, sinalang-alang muna niya yung sa hanap buhay niya. Diyan siya nakilala eh. Pero, ang dami naman tomboy anak na iba na, may mga kakilala nga akong dyan mga tomboy, pero kung magbihis babaeng babae kasi mahal nila ang kanilang hanap buhay eh. Kung mahal mo, yung pinasukan mong yan, wag mo sisirahin sa pamagitan ng ganyan. Biyernes, May 10. Nagbigay na rin ng pahayag ang ina ni Charisse na si Mami Raquel hinggil sa pinakamatinding dagok ng kontrobersyang kinakaharap ng kanyang panganay. And we quote, "Ang sinasabi ng puso ko at isip ko bilang ina ay hayaan ko siyang ilantad kung anong tunay na katauhan niya, kung anong gusto niya, dahil doon siya magiging maligaya." Ang madamdaming mensaheng ito ni Mami Raquel ay lumabas matapos may mag-post sa Twitter patungkol sa di umano'y pag-amin ni Charisse na siya'y isang tomboy. Naganap umano ang paglalantad ng singer sa isang panayam na hindi pa inilalabas. Kailan kaya matatapos ang pangiintriga sa international singer sa kanyang sexualidad? At kung sakaling may aminin nito patungkol dito, matatanggap naman kaya siya ng kanyang mga tagahanga? Gaano nga ba nakaapekto ang katanyagan sa kanyang tinatahak na mundo sa ngayon? Ang latest punto por punto. Tignan mo nga naman ang tagumpay, hindi ba? Ang ibang tao talaga pinaghihirapan, aasam-asam, talagang halos ibenta pati ang katawan at kaluluwa para makuha lamang ang tagumpay. Pero sa oras, sa saglit na nakuha mo ang tagumpay, kung ano ang gagawin mo dun sa ginto na nasa palad mo, yan ang mas magandang katanungan. Pinakamahirap na alagaan, direct. Correct. Di ba sabi nga natin, kapag nasa kamay mo na, huwag mo nang pakawalan pa ang oportunidad. Kasi milyon-milyon ang may gustong pumalit sa pwesto mo. Ang tinutukoy natin dito ay si Charisse Pempenco, siyempre. Little Big Star. Hinangaan tong batang to. Napakabata pa, pero mga pyesa ay pang may edad na. Nung siya ay, una siyang nakilala sa ibang bansa kaysa dito. Mas sumikat muna siya doon. Sa kanyang Lola Opera. Yung performance. Sa Ellen DeGeneres. Sa YouTube. Pero yung sa YouTube, nauna siyang nag-perform yata sa Korea, Nay. Parang ganun pa ata, tapos nakita. Tapos Batang-bata sa Korea, nakapigtail pagkatapos inimbita ni Ellen DeGeneres para sa kanyang programa. Tapos, hinawakan na nga ni David Foster, di ba? Hanggang si Oprah Winfrey, di ba? Ganon. Naging ninang-ninakan. Naging ninang pa niya. Ninang pa niya talaga. Pero direct, ang question ngayon kasi ay, inalagaan ba niya ng maayos ang kanya nasungkit na tagumpay? Alam mo, mas naliligalig ako sa isang katanungan, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? At ano ba ang yun ang gusto tanong niya? actually Yes, ng lahat. exactly, Yun ang di ba? tanong ng lahat, parang anong nangyari, sa kanino ba siya nagre-rebelde, tapos ang daming naging negatibo na mga sinasabi tungkol sa kanya, Magkaaway Nay. sila ngayon ng kanyang ina, si Raquel. Ang dati magkaaway ang Lola Tess niya at saka si Raquel, mag-ina. Kaaway ni Raquel at saka ni Charisse, yung lola niya. Ngayon na magkakampi, syempre magkadugo, mag-ina ito. Magkakampihan ito laban kay Charisse, di ba? Galit So sila yung ngayon. nanay at yung lola na ang magkakampi Oo, ngayon, Nay. Laban kay Charisse. Dahil hindi nga mapaliwanag ang pinaggagawa ng batang ito. Can you imagine you are the very first Filipina na napagbigyan na lumabas sa Glee? Now si Jessica Sanchez palabas na, hindi ba? Di ba? How could you Ang have daming nag-aasam-asam nun. Yeah. How could you have missed out on this opportunity? Anong nangyari? Direct yung kinu-question na kasarian ni Charisse ngayon, tayo sa ating nga mapalalampas natin yun. Dahil ang ating katwiran, ano man ang gender ng isang personality, basta nakaka-deliver at may talento, hindi makababawas yun. Exactly. At walang problema doon. Pero ang tanong, bakit nga ba ipinagbubuyang-yangan niya ngayon ang kung ano niyang gustong gawin? At parang ang tanong din na, sino ba ang nagkamali at nagkulang ng guidance, hindi ba? Kung siya ba
O yung mga magulang niya? O, ang yung mga tao nakapaligid o mga tao sa kanya nakapaligid ngayon. sa Ako kanya? may pahabol dyan tungkol sa issue ng gender. Hindi ba tama ang sinabi ni Cristino na yung gender is not an issue at all. Kung may talent ka kahit ano pa man. Totoo. Kung kahit homosexual ka, straight ka, bisexual ka, trisexual ka, it doesn't matter doon ang talento. Pero, yung gender mo, ang hindi ang be-all at end-all ng yung personalidad para ipamukha mo yan sa tao. Na Hindi medyo mo turn off. ipagduduldulan. Oo. Katulad yung, sige, masculine ka na. Sige, sabihin na natin na yun ang talagang pinili mong preference, di ba? Pero, itinatago ito, nagiging discreet dapat ang personality. Hindi mo ito ipinaghahainan sa publiko para mag-imbita ka ng bibira sa'yo. Ganon kasi direct yun At saka, eh. di ba, I've always believed that you do not demand respect. Totoo. You earn You it. earn it. You Yes. earn it. At Hindi hindi ba ang hinihingi. nakakalungkot pa dito, Direk, at saka na, kasi bukod pa dun sa mga issue na yan, marami pa rin mga lumabas na sinasabing kesyo nagkaganito si Charisse nga, medyo nag-iba ang ugali. Nag-iinarte sa production, Oo, gano'n, medyo oo. maraming... Walang respeto sa mga mas may edad sa na kanya. parang yung, Alam mo, yung huling TV show na ginawa niya, sinasabi, may mga ganong mga insidente na ikinagulat Naku, ang ng dami-dami. Ang daming napakarami. kwento dyan. Ang daming kwento. Oo, ang Pati yung dami. kay Tita Pilita Kahit ako nung Corrales. narinig ko, Imagine kay nagulat Tita ako Pilita eh. niya, di ba? Kasi naalala ko, nakasama ko pa siya sa isang TV guesting, no? Napakabait na bata. At ang tahimik lang, hello po. Pero Yung pa siya nun talaga eh. yata, Direk at Ami, ang tagumpay, ang kasikatan, nakabibingi yan, Ay, di nako. ba? Nakalulula. Kapag makitid ang utak mo, o kapag maliit ang utak mo, ang tagumpay ay dumadagundong, nakakalula, nakakabulag, Yes. at higit sa lahat, nagiging nakakalason. Kaya ang sabi, huwag mong paniniwalaan ang mga palakpak sigawan, pakinggan mo lang.